Matapos ang pagkilos ng defense forces ng JAA ay ngayon na i-review na natin ang chapter 149 and 115 ng Sakamoto Days ay sa wakas masasaksihan na natin ang pinakahihintay niyong labanan at ang pinakahihintay ng lahat na mangyayari sapagkat isasagawa na ang assassination nitong chairman ng JAA na si Asaki. Kaya na may this is Mr. Armaken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter dito kina Samejima na kung saan ay kausap niya sa isang transmission device ang isang JAA member na nakaharap ni Sakamoto. Nasabi rito ni Samejima na ang second floor ay ubos na raw na papaanong ang mga pro-assassins ay nagkakaroon ngayon ng problema sa iisang bata. Nasagot naman ng kanyang kausap na may random daw kasing matabang lalaki ang kasama ng babae at napakalakas daw ng matabang lalaking to na di raw nila kayang i-handle. Kaya napasabi mo si Samejima sa kanyang isipan na isang random na matabang lalaki. Hindi kami pwedeng magsasayang ng oras dito na kailangan na raw niyang pumunta doon na siya na raw mismo ang mag-handle sa problema. Narinig naman ni Shin ng conversation kaya sabi niya sa kanyang isipan na salamat naman na dumating na just in time si Mr. Sakamoto. Kaya sa ngayon ay at least ay napahinto na raw talaga nila ang terrorist bombing plan ni Slur. At ngayon ay kailangan na lang daw nila ay ang makalabas dito sa museum. Maya-maya pa'y narinig naman ni Shin si Seba na sabing hoy. Kaya sabi naman ni Shin na ano yun? Sagot naman ni Seba na gaya ng sinabi ko kanina, magpapa-invisible ako kaya sundan mo ang timing ko. Tugon naman ni Shin na sige, idadivert ko sila. Subalit, sabi naman ni Seba na teka, makailang beses ko nang sinubukan na makipag-communicate sa iyo gamit lamang ang aking thoughts. Na di ba raw ito naririnig ni Shin? Nasabi naman ni Shin na oo nga no, parang napaka-weird daw na bigla na lang na tumahimik ang paligid. Matapos niyan ay dito naman kina Asaki ay tanong pa niya na ano ba rang gulong nangyayari doon? Nasabi naman ni Shishiba na may nag-a-attempt daw kasi na i-assassinate ang chairman at ang mga yon ay nagtatago raw ngayon dito sa loob ng museum. Sagot naman ni Asaki na ang hassle naman daw na nag-e-enjoy pa naman daw sana siya dito sa exhibition. Nakakainis kaya uuwi na lang daw siguro siya. Tanong naman nitong lalaki na sigurado ka po ba? Makikita na sana natin ang main exhibit. Sabi naman ni Asaki well, puro parehas lang naman daw ang nandoon. Pagod na raw siya kaya tapos na raw siya dito. Kaya sabi naman si Sipan ni Shishiba na ginagawa lang daw talaga ng taong to ang gusto nito. Maya pa'y may nagsalita naman na sabing teka, pakiusap chairman. Nakuha naman ang atensyon ni Nagumo at ang nagsasalita mga kaibigan ay si Muto. Nasabing ako po si Eryu Muto, isang JAA executive na sa ngayon ay nakasarado po ang lahat ng exits upang madakip talaga ang mga intruders. Kaya pakiusap, i-view na lang po muna ang exhibition ng mas matagal. Sagot naman niya sa ayoko. Tapos na ako rito. Buksan mo na mga pinto. Sabi naman ni Muto na pero kung bubuksan raw nila ang mga pinto ay posibleng magpapanik daw tuloy ang mga tao. Tugon naman ni Asaki na di ko na yan problema pa. Aalis ako kung hanggang kailan ko gusto. Buksan mo na ngayon ang mga pinto. Kaya napasabi na lang si Muto sa kanyang isipan na di rin siya makapaniwala sa walang hiyang to. Paano raw niya ngayon magagawa ang kagustuhan ni Slur? Sabay pinakita rito ang flashback na kung saan ay sinabihan ni Uzuki si Muto na ang trabaho raw nito ay ang papapanatiliin daw ang chairman sa loob ng museum as long as possible. Nasabi naman niya na as long as possible, gaano ba raw katagal yan? At sagot naman ni Uzuki na hanggang sa may hudyat na raw na pwede na silang umatake. Kaya dito sa president ay sabi naman ni Muto sa kanyang isipan na kung sasablay raw siya rito ay papatayin daw talaga siya ni X. Kaya hinikayat niya muli itong si Asaki na maghintay na lang daw muna. Napansin naman ito ni Nagumo kaya nilapitan niya ang dalawa na sabing kung ganun, paano kung titignan na lang daw muna nila ang special collection? Tanong naman ni Muto na special collection. Paliwanag naman ni Nagumo na ang mga museum ay mga special collections daw na di raw dinidisplay at nakalagay daw ito sa isang dedicated daw talaga na storage space. Isang space o safe na ginawa raw para maka-withstand sa iba't ibang klase ng disaster kaya safe daw ang lugar na yon mula sa mga atake ng kalaban. Also may kita rin daw nila doon ang mga rare daw na collection items na di raw pinapakita talaga sa publiko. Bagay na nagpasabi naman kay Asaki na mukhang interesting yan siguro ay papatay na lang daw muna siya ng oras doon. Nasabi naman ng lalaki na sige, escort ka po namin doon ngayon din. Kaya dito naman napasabi si Muto sa kanyang isipan na salamat, ngayon ay di na ako papatayin ni X. Subalit nang nakaramdam siya ng relief mga kaibigan ay napansin naman ito ni Nagumo kaya nilapitan niya ito mga kaibigan at sinabihan na isa ka sa spy ni X. Bagay na gumulat ngayon kay Muto. Nadadapa ni Nagumo na sinusubukan mong madelay ang chairman dito sa museum kasi mas convenient yan para sa mga kalaban, di ba? Huwag ka maglala, hindi naman kita papatayin agad-agad kasi gumagana rin daw ito para sa kanyang pabor na ang pananatili dito ng chairman upang magsilbing pain. Kaya napasabi naman si Muto sa kanyang isipan na ang chairman, pain? Sino bang taong to? Inuchi sabi naman ni Nagumo na paparating na sila rito, di ba? Matapos niyan ay dito naman kina Sakamoto ay may napansin naman sila at di lang sina Sakamoto mga kaibigan pati na sina Samejima at Shin ay may napansin din
sapagkat may kita ang isang helicopter sa labas at itaas nitong museum na sabi ng mga tao na, "Oy, isang TV helicopter, mag-wave naman kayo." Sabi naman ng iba na parang may nahulog daw mula sa helicopter na iyon, sapagkat may kita si Haruma at Kumanomi na tumalon na at dito na tumalon ang lahat ng grupo na X pati na si Gaku. Napalabas naman ngayon ng bola si Haruma at yung spike ito directly sa helicopter. May kita naman dito si Carolina Reaper na nakatalon na rin. Na matapos niyan ay sumabog naman ang helicopter mga kaibigan, habang si Kumanomi ay may kita naghahanda na at ginamit ng kanyang magnetic ability upang makontrol ang mga naiwang parte ng helicopter na sumabog. Sabay binato niya ang lahat directly sa museum dahilan na nakagawa sila ngayon ng daanan. Dito pa sa banda kung saan naka-standby itong si Samejima. Agaran namang sinabi ni Samejima ang kanyang mga kasamahan na pa isa-isa na raw silang dumarating. Nabarilin na raw nila ang mga to, kaya pinagpabarilin nila dito si Gaku. Subalit sinanggalang ni Gaku ang lahat ng bala gamit ng kanyang weapon. Nasabi naman ni Kumanomi na uuuna muna ako. Huwag ka maligaw dito, Gaku. May museum map ka ba? Sagot naman ni Gaku na hindi ako bata, okay? Di ba pwedeng maghintay na lang muna kayo ng ilang mga segundo lang? Sabay dito naman kumilos si Gaku upang salubungin ang mga papasugod sa kanya na in an instant ay magkasabay niyang inatake lahat dahilan ng nahati ang mga katawan nito. Bagay na lubos na gumulat kay Samejima nang di pa nga siya nakakilos ay nasa kanyang likod na pala ang kamay ni Gaku at ginamit dito ni Gaku ang kanyang 1-inch punch na teknik na nagpawasak sa ulo mismo ni Samejima. Isang suntok lang ang natanggap ni Samejima at patay na ito kaagad mga kaibigan. So grabe, ang lakas talaga ni Gaku. Na matapos yan ay may kumuha naman sa kanyang atensyon. Sa kanyang paglingon ay may kita ang isang taong naglalakad na walang iba kundi si Nagumo na pangiting sabing, "Oy, di pa naman ako fan ng batang pasaway at matitigas ang ulo." Di naman sumagot si Gaku at tinignan lang siya. Dito naman sa labas ng museum ay may nagla-live naman sa news na sabing isang malaking pagsabog daw nangyari sa Okutabi Art Museum na mukhang resulta raw sa isang helicopter na nag-crash dito. Ang mga bilang daw ng mga namatay ay di pa raw matukoy sa ngayon. Pero ang mga daanan daw ng museum ay nakasarado na raw simula pa kaninang alas 2 ng hapon. Na according daw sa mga local authorities, nang nagre-report pa itong lalaki dito naman kay Shin ay sabi niya na ano yung ingay na yon. Nasabi naman sa isipan ni Sakamoto na huwag mong sabihin na balik dito sa grupo ni Uzuki. May kita na pinagbabaril na nila si Kumanomi na sabing patayin nyo, barilin nyo siya. Subalit kinontrol naman ni Kumanomi ang mga metal at tinanggal niya ang mga metal pipes na siyang kanyang ginawa upang matusok ang katawan ng mga lalaki at may kita rito si Kumanomi na patuloy na gumagamit ng magnetic force. Dito naman kay Haruma ay sinipa niya ang ulo nitong isang lalaki na nagkahati-hati ang katawan ng kanyang mga natamaan. Nasabi naman ni Haruma na nice. Habang si Carolina Reaper naman ay naghanda na. Sabay bumuga ito ng apoy mga kaibigan na sumunog sa lahat ng JAA members. Bagay na gumulat sa kanilang lahat na sabi nila na mga halimaw sila. Sabi naman dito ni Haruma na according daw kay Muto, ang chairman daw ng JAA ay nasa special collection area raw sa ngayon. Kaya sabi naman ni Kumanomi na nasa underground. Sana di raw talaga maligaw si Gaku. Sabi naman ni Carolina Reaper na kainis, napasan niya raw ang kanyang bibig. Maya-maya pa bigla namang may sumakal kay Haruma mula sa isang pader mga kaibigan na tumagos talagang kamay dyan. Napalingon naman si Kumanomi nang may kita na kinuha ni Shishiba mula sa kabila itong si Haruma na isang napakalakas na display ng lakas mga kaibigan kasi nagawa niyang makuha si Haruma sa kabilang pader. Sabay dito na nagkanda si Shishiba upang pupukin na ng martilyo ang ulo ni Haruma. Subalit gumamit naman ng ability si Kumanomi dahil na nagawa niyang makuha ang martilyo na hawak-hawak ni Shishiba. Subalit sabi naman ni Haruma na Kumanomi, peke yan. Bagay na nagpainis naman kay Kumanomi dahil nahawakan na niya ang martilyo na may tumutunog nang maya-maya pa'y sumabog na ito. Na isa palang bomba mga kaibigan na sabi naman ni Shishiba na yan daw ang napapala ni Kumanomi dahil lagi na lang daw nitong hinihila o kinukuha ang kahit na anong nakikita nito na parang sira ulo. Na mga simpleng weapon daw talaga ang the best. Maya-maya pa'y inangat naman ni Haruma si Shishiba at hinagis ito. Agaran mang tumayo si Shishiba na sabi sa nisipan na may lakas daw si Haruma na sing lakas ni iyo. Sabay sabi niya rito kay Haruma na ilayo mo yung mga maruming kamay mo. Hindi raw siya kagaya nitong sina Haruma na sumusuot ng mga mumurahing damit. Inuchi sagot naman ni Haruma na nasan ba raw ang manners nitong si Shishiba? Na di ba raw nito narinig ang pagbibigay ng greeting sa isang proper daw na deathmatch? Kaya sabi naman ni Kumanomi na puro raw mga bullies itong mga nasa order. Matapos niyan ay balik dito kina Nagumo ay sabi niya na oy, wala rito si X. Nasabi naman sa isipan ni Gaku na oh shoot, hindi pala ito yung matanda. Kaya sabi naman ni Nagumo na huwag ka namang mag-act na parang disappointed ka ngayon. Siguro mukhang hindi pala tayo ang target natin ano. Paano kung magpapanggap na lang tayo na hindi tayo nagkasalubong dito? Nasagot naman ni Gaku na oh, ayos yun na. Kaya tumalikod na sa isa't isa itong dalawa mga kaibigan. Subalit in a split second ay nag-clash na sila. Nasabi dito ni Nagumo na sinungaling ka talaga. Sagot naman ni Gaku na ikaw din. Napansin naman ni Nagumo na may tumunog sa handle ni Gaku in which ay nagpalabas ngayon ng blast si Gaku na naiwasan naman ni Nagumo. Na habang dumistansya siya ay nagpunta na pala sa kanyang likuran si Gaku na naghahanda na at kinampas niya rito si Nagumo na nagpatagos kay Nagumo sa ilang mga pader. At nang
nang nakaland na si Gaku ay may napansin naman siya. Kaya iniwasan niya rito ang ibinatong kutsilyo ni Nagumo pero nadaplisan siya nito. Sabi naman dito ni Nagumo habang naghahanda na Hoy, sinong mas malakas? Ikaw o si X? Di naman sumagot si Gaku at magkasabay na silang sumugod. Na habang nagka-clash sila ay ayon naman sa obserbasyon ni Nagumo na bagamat hindi raw niya sing lakas ang batang to pero pagdating daw sa bilis ay medyo magkaparehas lang daw sila. Kaya still ay kailangan niya pa rin daw maging alerto. Matapos niyan ay magkasabay namang lumayo ang dalawa nang may kita na nagpalabas naman ngayon si Nagumo ng isa pang blade at sumugod na muli dito kay Gaku. Nasabi naman sa isipan ni Gaku na nag-shift na naman daw sa higher gear itong lalaki. Pero nakita pa rin naman daw niya ang mga galaw nito na ang mga atake raw nito ay napaka-visible daw para sa kanya. Subalit may pinitik naman itong si Nagumo sa kalagitnaan ng pagka-clash. Bagay na gumulat kay Gaku nang nakita niya ang isang die na directly naipwesto ni Nagumo sa gitna mismo ng vision ni Gaku. Dahil nagkawa ni Nagumo maatake si Gaku mga kaibigan. Sabay kinuha na ni Nagumo ang kanyang die na sabi, may nakita ka ba? Nainis naman dito si Gaku at masama na talaga ang tingin niya rito mga kaibigan kay Nagumo. So grabe ang tindi ng ginawa ni Nagumo mga kaibigan. Imagine sa gitna ng pagka-clash ay nagawa pa niya ma-distract si Gaku. At patikim pa lang yan kasi parang nagsusukatan pa lang sila rito. Kasi sa susunod mga kaibigan ay doon nyo na talaga makikita ang full display ng kanilang fighting capabilities. Kaya tutok lang kayo kasi dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung gusto nyo yung video kanina like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.